car again. Waiting for the bus. Ang ganda ng pa-OT din, Lumi. My love. Lumi? Ah? Sino ka dyan? Ang ganda ng pa-OT din. Sinuot na namin yung fleece tacky na kulay red. Yan, hindi naman na yung pink. Ang ganda ng pa-OT din, Lumi, kasi pink, red, brown. Thumbs up? Where's the thumbs up? Thumbs up? Oh, hindi makita. Oh, yes, anak. It's coming. The bus is coming. 5 minutes more. Nakatingin siya dito sa babae na may kapansanan. Tulungan ko ito mamaya pag akyat sa bus. Kasi nakaano siya eh. Mamaya ko na sabihin kasi syempre alam na yung English ng kung ano yung sinasabi ko. So yan. Yan yung pa-outfit ni Lumi. Kasi kami ay makiki-birthday ngayong araw na to. And the weather is uulan na araw, uulan na araw. So ito yung pa-outfit ko. Naka-oat, pero black naman yung kulay. Hindi naka-fleece top eh. Makiki-birthday ang mga mag-ina. Makiki-birthday ang mag-bestie. Ayan, ayan. Nakababa na kami ng bus, mga beshies. And yung sinasabi ko kanina na hindi ko masabi-sabi kasi yung merong disabled doon, as in naka-wheelchair talaga siya na babae. I think mga nasa 20s or 25 siguro mga ganong age siya. Kaya hindi ko masabi-sabi kasi na naka-wheelchair. Kaya hindi ko masabi-sabi na naka-wheelchair siya kasi for sure alam niya yung word na wheelchair. So yung naka-wheelchair na yun, nakita ko na malayo pa lang nakikita ko na siya, and gustong gusto ko na talaga siyang tulungan kasi hirap na hirap siya yung papunta siya ng bus top ba. Pero hinayaan ko na, hindi ko na siya tinulungan kasi malapit na lang din naman. Andito minsan nakakahiya tumulong sa totoo lang. At yung mga ganyan minsan kapag tinutulungan mo, yung feeling nila na parang nakakaawa yung sitwasyon nila, yung parang ganun, tapos yung iba ayaw na kinakaawaan, di ba? May ganun. So hinayaan ko lang yung babae na yun, pero alam ko talaga sa sarili ko na kailangan niya talaga ng tulong kasi mag-isa lang po siya, babae siya. And habang nag-aantay kami ng bus, merong finish din doon na babae, parang kinakausap niya yata na baka gusto niyang magpatulong papunta sa pasakay sa bus, yung ganyan. Pero nasa isip ko na natutulungan ko talaga siya. So dumating na yung bus, sabi ko sa kanya, mauna ka na. Syempre tutulungan ko siya na maiakyat nga siya kasi as in hirap na hirap talaga siya. So sabi ko sa kanya, mauna ka na bago si Lumi. Tapos doon sa bus may bumaba na lalaki. Sabi niya, voice it ko out hindi yata narinig siguro ng lalaki or baka ayaw lang tulungan. Pero sabihin na lang natin na hindi siya narinig, kaya hindi siya tinulungan. So yung ginawa ko is nilock ko tong stroller ni Lumi, saka ko siya tinulungan. Wait lang, mamaya papatuloy natin yung ating chika. Dito ako sa ATM machine kasi mag-withdraw ako ng pera para sa my birthday. Kasi yun yung pangregalo ko. Pera na lang. So ayun. Sabihin na lang natin na hindi siya narinig nung lalaki. So hindi siya pinansin. So tinulungan ko siya. Kaya lang nahirapan ako kung paano siya iakyat. And of course, doon sa loob, merong mga barako. Merong iba. Syempre nakikita yung sitwasyon. Pero, besh, walang tumulong sa akin, besh. Walang tumulong. Walang may gustong tumulong. Buti na lang, yung sinabihan niya na nung bumaba na lalaki, sabi niya na nung naghingi siya ng help, nakita niya ako na nahihirapan. Ano na nga ba yung ano nito? Buti na lang, hindi pa siya nakaalis. So, tinulungan niya ako na, wait lang anak, maisakay yung naka-wheelchair. So, buti na lang, naiakyat namin yung babae. Ay, naku, nakakaloka sila dito kasi parang nahihingi silang tumulong. Tapos yung iba ba, nakatingin lang, tayo mga Pilipino, di ba? Kaya minsan, natitake for granted tayo. Yung parang naluloko tayo dahil sa pagiging matulungin natin. So, yung babae din naman, parang ano siya, parang maaawa ka talaga sa kanya. At the same time, maiinis ka. Kasi alam niyo po ba, ano siya, yung nakasimangot, yung tinulungan mo na, hindi pa rin naka-smile. As in, parang nag-ano yung puso ko ba na bakit ganito to? Pero syempre kailangan ko ding isipin, anuhin ko na lang, kailangan natin isipin na
syempre, ganong sitwasyon, nahihirapan sila yung buhay nila, feeling, wow dear! Feeling happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Liasan ako. So, siya pa yung may birthday. So, yun na lang yung parang nilalagay ko sa isip ko ba na yung kalagayan nila, napakahirap kasi wala siyang kasama, mag-isa. Tapos nung pababa na ng bus ba, lagi siyang nakatingin sa akin kasi parang gusto niyang magpatulong dun sa lalaki. Kaya lang parang hindi siya pinapansin ng lalaki ba na nandoon. So ako yung sabi niya, saan ba ito pupunta? Saan kayo pupunta? Sabi ko, pupunta kami ng Kotka din. Parang naano siya ba na baka walang tutulong sa kanya. So nung pababa na siya, tinulungan ko ulit siya pababa. Besh, hindi man talaga, besh. Mahirap, besh. Kasi maano po siya, mabigat. Nangawit yung dalawang kamay ko. Sobrang hirap. Pero ako lang. At least nakatulong tayo. What a day. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakakatawa kasi yung happy birthday ko, nawawala yung birthday. Happy na dito. Kayo ni Kubail. Kayo ni Kubail ni Kubail. Hindi, meron choice, dalawa. May choices ka. Sabi ko nga not help. Sabi niya, wala naman daw siyang hindi, wag. Ito lang, dalawa lang naman. Yung pala may, Palit na ako. o di magpalit ka. Asan yung cake stand mo? Grabe. Ha? Yung cake stand mo. Hoy, wala ka sinabi. Hoy, nag-message ako. Nag-message siya. Nag-message ako. Hindi ko na makita. Nag-message siya narinig ko na nag-message ka niya. Wala. Nag-type siya. Ewan ko Wala. na send. Ano mangyayari sa cake ko? Wala. Ano yung cake niya? Wala. Pati yung dalat. Wala. Sorry ka. Ano na lang? Ayun pala. Kaya lang, inilagay ko nga para i-transfer ko kasi in-spread ko yung ganache. What a cake. Cake pa talaga yan. Sige na lang, masarap naman yung pagsilani. Makapag-ayos pa tayo dito. Yung happy birthday na to, banda, matagal na yan. So ganito yung gawin nyo para mag-stick sa wall. Oy! Mag-stick. Para mag-stick sa wall yung mga balloons. Ganito, merong, ano tawag dito? Yung, packaging tape, tapos, lagyan nyo ng, kahit anong panali lang na para matali nyo yung yung balloons. Kasi mahirap pag sa wall mahirap siya idikit. Kaya ito yung maganda dyan. Ayun. Diba? Kailangan lang, hindi siya makita. Diba? Swing like a fishy. Swing, swing, swing. Yan. I found a dino! Dino! Okay, then what's the dino? I found the blue one! Oh, good job, Kuya! You put it here. Is that the bigger one? I think it's a bigger one. Yeah. Good I job! got one. Yeah, I that got one first. No, this one. Yeah, the small one. Yay! What is the red one? The rest. Let me find them. Yes, you find it, Kuya Mixo. Yeah. Ooh! Yay! I found the chicken! Oh no! You found roaster. That's a roaster. Yay! You want on me! Yes! Run it on me! Yes! Please run it on me! What? The next day. Hindi na po natin natapos yung ating vlog kahapon. Pasensya na. Kasi na-busy na. After makapagluto, matapos yung luto, kami-kami lang din naman po yung nandun. Nakauwi kami ni Lumi kahapon, mga 6:30 na. Meron po nangyari kay Lumi na hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa kanya yun. So, pero ikukwento ko na lang po yun someday sa ibang vlog. Kasi magpo-focus tayo sa kung ano yung vlog natin ngayon. So, while tayo ay magtutupi ng mga damit ni Lumi at damit namin. Kasi ayoko na po na madagdagan ang aking mga tupiin at malagyan na naman po ulit yung crib ko. Crib namin doon. Kasi yung crib po doon, yes! empty na po yung crib doon. Ayoko na po siyang madagdagan. Ayoko na pong maging
punong-puno na naman ng tupiin doon kasi nakakainis, nakakairita sa paningin po ba. So yun, empty na po yung ating crib, di ba? Nakita niyo po, pinakita ko yun sa vlog ko na grabe yung tupiin natin doon. Parang hindi na po siya talaga crib ng baby, kundi crib ng mga tupiin. Ayun, empty na po siya. So, para hindi madagdagan ulit, magtupi tayo habang tulog ang aking Junaki. Si Mr. po, umalis na po siya sa work niya. Dumating din po siya kahapon, mga 6 siguro ng hapon. Galing po doon sa Hainola, sa sister-in-law ko, doon sa summer cabin nila. Kasi nga po, di ba, nabanggit ko po sa inyo na nagpatulong yung sister-in-law ko tsaka yung asawa niya doon sa summer cabin dahil may gagawin nga doon. So, kinailangan yung tulong ni Mr. So, imbis na i-spend ni Mr. yung 3 days, day off niya dito sa amin, ay in-spend niya doon sa sister niya at saka brother niya. Kwento po si Mr. kagabi kung ano yung mga ginawa nila doon sa summer cabin. Isa nga po doon sa mga nakwento niya is nakwento daw nila kung magkano yung bili nila doon sa summer cabin. Kasi yung summer cabin na po na yon sa mga baguhan pa lang po dito is yung summer cabin na yon bagong bili po ng sister-in-law ko, tsaka nung asawa niya, doon sa auntie ng sister-in-law ko. Siya po talaga yung may-ari ng summer cabin na yon. Ito po ng auntie ni sister ko, kasi hindi na niya na kayang alagaan yung summer cabin na yon. Nakita niyo naman po, diba, sa Hainola, sobrang ganda po noon. So, hindi na po niya kaya. Kasi, I think she's 86 years old na siya. And hindi niya na kayang alagaan yung summer cabin na yon. So, binenta. At alam niyo po ba kung magkano yung benta ng summer cabin na yon? Yung original price ang original worth nung summer cabin na yun, sabi ng broker is 250,000 in peso. Kalkyuhin nyo lang po times 60 and magko-cost siya ng 15 million pesos po. So, yun yung sabi ng broker, yung worth ng summer cabin na yun, kasi sobrang ganda po talaga nun, kasi lalo na nasa lakeside, as malapit lang yung lakeside. Kaya lang, binenta po nung auntie nila into a cheaper price. Kasi nga po, magkaano naman sila, relatives naman sila, super close sila. So, instead na binenta ng 250,000 euros, bininta po sa kanila ng 150,000 euros. And that is equivalent to, parang nasa 9 million po yata? Wait lang, i-ano natin besh? 150,000 times 60, sabihin na lang natin 60 pesos yung palitan. Minsan nagsi-62. Yes, 150,000 times 60. Yes, 9 million po. Ang laki ng difference, di ba? Kumbaga, naka-save sila ng 100 euros. So, ganun lang binenta ng auntie nila yung summer cabin na yon. Bakit ngayon lang nila shinare? Bakit ngayon lang namin nalaman? Kasi during that time po na napag-usapan na, nabenta na, wala kaming alam kung magkano yung pagkabenta or pagkabili nila sa summer cabin na yon. Kasi sila po yung, dito po kasi as in privacy. Kahit super close pa yan sila ni Mr. sa sister niya, kapag mga ganyang bagay is hindi magtatanong yan si Mr. kung magkano, ganito ganyan. Aantayin niya na sila mismo yung magkwento kung magkano yung pagkabili nila doon sa summer cabin na yun. Or sa mga ibang bagay ba, hindi si Mr. or hindi si Mr. yung parang matanong. Ang ganoon din naman sila, hindi sila matanong ng mga personal na bagay ba. Yung mga mga normal na mga hindi masyadong personal, yun, nagtatanungan sila, nagbibiruan, ganyan. Pero pag mga ganyan na super personal na, mag-aantay yan sila si Mr. At ganito yan dito, hindi yung feeling sobrang, hindi ba gaya sa atin, yung bagong magkakilala lang kayo, pero ang dami mo nang natanong na mga personal na mga bagay. Ganon. So, ngayon lang namin nalaman, kasi shinare nga po nila kay Mr. yung kung magkano yung palitan or magkano yung pagkabili nila doon sa summer cabin na yun. And one more thing pa po, meron din na-share si Mr. about doon sa brother-in-law niya, kasi yung mayaman po talaga. Yes po, mayaman po talaga yung sister ni Mr. at saka yung brother-in-law niya, kasi they are both professionals. Yung brother-in-law niya is an IT engineer, and yung sister-in-law ko naman is
Parang nasa ano din, government din siya natatrabaho. Pareha sila ni Mister. Pero kung ikukumpara si Mister tsaka yung kapatid niya, mas mayaman talaga sila. Kasi siyempre, they are both working and they are both professionals talaga. Ako, ako yung napangasawa ni Mister. Kaya wala, si Mister lang yung kumakayod. Hindi naman siya lang yung kumakayod. It's just that na kapag baguhan ka talaga dito, kailangan mo back to zero. So, yun. They are both professionals and yung sister niya ay grabe, maano siya, ma-career oriented siya. So up to now, at her age, nag-aaral pa rin po siya ng iba't ibang, hindi ko alam kung ano na naman inaral niya. And wala silang anak. Yung brother-in-law niya, sa side naman ng brother-in-law niya, wala silang anak, yung mga kapatid ng brother-in-law niya. And yung kapatid naman ni Mister, wala din silang anak. So meron lang sila is mga pets. Mas gusto niya talaga yung mga pets kaysa, sabi pa nga nila, ang pagkakaroon daw ng bata, hindi daw ganun kadali. Yung responsibilidad, as in, napakalaking responsibilidad niya. Kasi buhay yung aalagaan mo. Totoong buhay, hindi yung mga pets. Pero parang ganun na din. Kasi yung mga pets, kailangan mo din alagaan, di ba? Na parang tao din. Pero syempre, iba pa rin yung tao. And then, nagkwento din ni Mister na yung brother-in-law daw niya, nag-invest daw siya doon sa company nila. And, sobrang lucky daw niya kasi nag-invest siya doon ng 100 euros. Kung malala ko, 100 euros. Magkano ba yung 100 euros? Magkano 100 euros? Wait lang ha. 100 euros. 100 euros times 60. That is 6 million. So, nag-invest siya ng 6 million doon sa company nila. At alam niyo po ba kung magkano ang nabalik sa kanya? Kasi naswertihan siya. Kumbaga, yung 100,000 euros or 6 million na ininvest niya, naging times 12 po ang balik sa kanya. Kayo na bahalang mag-times sa mga besh kasi ako din naguguluhan na. So, naging times 12 po siya. So, diba? Mayaman na nga sila. Mas lalo pa po silang naging mayaman dahil doon sa investment na ginawa ng kanyang brother-in-law. So, yun. Ay, sana all. Mayaman po talaga sila. And dahil sa sobrang yaman nila, natanong daw ni Mister, marami na silang pera. Diba marami silang pera? Tapos wala silang anak. Sino ang magmamana ng kanilang kaperahan? Ng kanilang bahay na bagong bahay? O makutita detached house kung saan nila nakatira. And yung, basta marami silang kayamanan na, lalong-lalo na yan, yung bagong summer cabin nila, that is property din nila. And yung bahay nila, property din po yan. And yung mga cars nila, marami pa. And marami silang mga investments. Yes, so natanong ni Mister, siyempre, which is normal din naman, na magtataka ka talaga. Kahit yung mga friends ko magtataka kasi wala silang anak, di ba? Alam na natin yan. Wala silang anak. Walang kahit sino. So, ang tanong ni Mister, tinanong niya, sabi ni Mister, ang dami niyo ng pera. Ano yung gagawin nyo sa pera? O, diba? Ano ang gagawin nyo sa kayamanan nyo? Natanong ni Mister yun. Siguro, naglakas, kasi si Mister, nakakapagtanong siya ng mga bagay, ng mga ganyan, in a funny way, or kapag nakainom po siya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob magtanong ng mga ganyan. So, naitanong niya po yun. Alam niyo po ba kung ano yung sinabi nila? We have Lumi daw. So, ibig sabihin, si Lumi ang magmamana in the future ng kanilang kaperahan, ng kanilang mga properties, or kung ano man yung may iwan sa kanila. Kasi nga po, wala silang tagapagmana. Kumbaga si Lumi yung magiging tagapagmana. Which is, alam ko naman, I mean, hindi ko siya parang dinibdib before. Kasi sabi din ng mga kaibigan ko, kasi nakakwento ko nga about doon sa kapatid nga ni Mister, tsaka yung asawa niya. And alam din nila talaga ng mga kaibigan ko dito kung ano yung patakaran dito sa Finland. Alam nila na si Lumi daw talaga ang magmamana. Pero hindi ko yun parang hindi ko siya inisip ba? Kasi sabi ko, parang ang weird naman, di ba? And meron din kasi yan, it's either sa mga relatives mo or iaano nila sa government. Parang i-donate ba something ganyan. So yun yung sabi ng mga friends ko. Pero sabi nila for sure si Lumi daw talaga ang magmamana. So wala lang, hindi ko na lang yung inano-ano ba, yung parang hinahayaan ko lang. Sabi ko, parang ano naman, alabo, parang ganyan-ganyan. Pero kagabi po, nung narinig ko yun mula kay Mister at mula mismo sa kanila, parang doon ako na ano na, ay, di ba?
totoo pala talaga yung mga sabi-sabi ng kaibigan ko dito. Which is, wow, diba? Talagang magiging masaya ka kasi magiging tagapagmana yung anak mo sa ibang tao. Hindi siya magiging tagapagmana namin kasi wala naman kami mga ari-arian. Bahay, meron. Of course, yung mga ano namin, yung ini-invest namin kay Lumi, yun lang yung mamamana niya. Pero yung mga properties, ito lang yung properties, bahay lang. Kasi hindi naman kayo mayaman. So, di ba, magiging tagapagmana si Lumi ng iba, ay hindi na siya iba kasi siyempre, si Lumi lang po kasi talaga ang nag-iisang pamangkin ng sister-in-law ko at ng brother-in-law ni Mister. Kasi nga po, walang anak dun sa side ng brother-in-law niya. And si Mister, nag-iisa lang din po talaga yung kapatid niya, which is yung sister niya. Kamukha ni Lumi. As in, kamukha po ni Lumi. Kapikat na kapikat. Kung pwede ko lang pa ipakita, mga private po kasi sila na tao. Ayaw nila. So, yun. Na doon nag-sink in sa akin. Wow, magiging maswerte si Lumi someday. Diba? Biruin niyo yun. Diba? Pero alam naman natin, matagal pa na panahon pa yun. Pero, diba? Ganito dito sa Finland na wow. Kasi naalala ko din po pala, si Mister, nakatanggap po siya ng letter galing sa Sweden po. Yung letter na galing sa Sweden na yon is galing sa parang sa pulis yata, nag-i-inform na meron silang kamag-anak na namatay, which is malayo, sobrang layo na po ng ano nila, ng hindi na, as in malayong, malayong kamag-anak na po talaga. Hindi nga kilala ni Mister, sa Sweden po. Kasi sila Mister, meron po silang lahi na Swedish and Germany. And then of course, Finnish. Kaya nga po, yung kamag-anak nila, malayong kamag-anak nila na yun, ay walang relatives, walang anak, at merong naiwan na konting kapirahan lang naman po. So, ang ginawa ay lahat ng malayong kamag-anak ng namatay na yun is binigyan po, pinaghati-hati yung kapirahan na natira sa kanya. Alam niyo po ba kung magkano yung natanggap ni Mister? 90 euros po. And then yung auntie niya, si Auntie Raya, nakatanggap din po, I think, ng 200 euros. And the rest, mas malaki yung parang mas malapit-labit na. Kung ba, 1, 2, 3, 4, yun yung pinakamalapit. Si Mister, nasa pang 10 na po siya. Kasi I think 15 po sila na naghati-hati doon sa pera na iwan nung relative nila na namatay nga. Malayo, sobrang malayong kamag-anak. So, ganito po sa kanila dito na kapag wala kayong anak, may maiwang kaperahan or mga properties, doon yan sa mga relatives, yan ibabahagi, ibibigay nila. Ang galing, no? May ganun pala, no? Meron nyo yun? Magugulat ka na lang. May darating sa'yo na letter na, uy, magmamana ka ng ganito, kailangan mo ng perma na ganito, natatanggapin mo to. Ayaw nga sana ni Mister tanggapin, para sa iba na lang daw. Kasi hindi rin naman niya kilala, pero tinanggap niya pa din kasi kinukulit siya. Ang daming mga letter na dumarating, ganito, ganyan. Nakakatawa lang. May mga ganun talaga dito kakaiba talaga dito sa Europe. Na magugulat ka na lang. Ayun, magugulat na lang tayo. Si Lumi, milyonarya someday. Milyonarya. Ay, nako Lord. Ang sarap lang ba isipin yung mga ganun. Sabi ko nga po dun kay Mister, kasi yung brother-in-law niya, meron siyang half-brother. Which is, parang may nobyo, ganyan. Ako si Mister, bakit hindi ipamana doon sa kapatid, diba? Kahit na half-brother pa yun. Sabi naman ni Mister, meron daw siyang mamanahin din, which is doon sa parents nga nung brother-in-law niya. So, hindi daw, basta, parang hindi daw talaga yun yung mamamana. Kapirahan nila yung mga proper, kayamanan nila someday. Si Lumi daw talaga. Wow, si Lumi na. Swerte mo anak. Someday. Paano na nga to? Hindi ko na tuloy alam gagawin ko. Pero syempre, ang sarap lang isipin, di ba? Tagal pa naman na panahon yun. And hindi kami aasa sa kung ano yung mamanahin someday ni Lumi. Kakayod pa rin tayo. Tinanong ko nga din po si Mister. Kasi sabi ko, may kapatid naman siya. Yun nga po, wala pa kasi pamilya. Jowa pa lang po. Bakit hindi yun yung out of curiosity lang naman. It's not because ayoko na tulungan ni Mister yung brother-in-law niya. Na-curious lang ako. Sabi ko, bakit pala hindi yung kapatid niya, yung pinatulong niya doon sa summer house or inas ng tulong, bakit ikaw? Sabi niya, siguro kasi alam nila na
hindi si Mr. magno-no. And si Mr. yung madaling lapitan talaga kapag may nangailangan ng tulong. No, di ba? Ganon. Which is, masaya ako. Every time na nakakatulong kami. Either financially man yan or physically. Basta mga March babies, matutulungin. So, yun yung sabi ni Mr.